Sino ka? Ang tatlong salitang iyon ay parang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Liza. Napahinto siya sa pagpupunas ng mesa. Ang basahan ay nanatiling nakakuyom sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon kay Doña Remedios, ang matandang babaeng inalagaan niya sa loob ng 20 taon. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata nitong dati puno ng init at pagmamahal ay blangko ngayon, puno ng pagtataka at kaunting takot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Liza. Ito ang babaeng itinuring na siyang ina. Ang babaeng nagpapakain sa kanya kapag nakakalimutan niyang kumain, ang nag-aalala kapag ginagabi siya ng uwi. Ang yumayakap sa kanya sa tuwing nalulungkot siya. At ngayon, hindi siya nito kilala. Ma'am Remedios, ako po ito, si Liza. Halos pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ngunit umiling lang ang matanda. Liza? Hindi kita kilala. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Adrian? Gusto ni Liza sumigaw. Gusto niyang sabihin na ilang oras lang ang nakalipas. Magkasama pa silang tumatawa habang tinitingnan ang isang lumang photo album. Kaninang umaga lang, ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng kapeng barako at sinangag ang bumati kay Liza. Maaga siyang naghanda ng almusal para kay Doña Remedios. Inalalaya niya itong maupo sa paborito nitong silya sa may hardin kung saan tanaw nila ang mga namumulaklak na rosas. Liza anak, malamig na sabi ng matanda habang hawak ang isang lumang litrato. Tingnan mo ito. Ang papa ni Adrian. Ang gwapo ano. Sa kanya nagmana ang anak ko. Napangiti si Liza. Opo ma'am. Magkamukhang magkamukha po sila. Ganoon ang bawat umaga nila. Puno ng kwentuhan, ng mga alaala. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang kasambahay. Siya ay isang kapamilya, isang tagapakinig, isang kaibigan. Ang payapang sandaling iyon ay natapos nang dumating ang isang magarang kotse. Bumaba mula rito si Patricia, ang mapapangasawa ni Adrian. Perpekto ang tindig. Suot ang isang mamahaling puting bestida. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Ngunit para kay Liza, may kakaibang lamig sa likod ng nangiting iyon. Good morning, Mama. Good morning, Liza. Masayang bati nito. Dala-dala ang isang maliit na paper bag. Patricia hiha. Tamang-tama, ang dating mo. Nagkakape kami. Nakangiting sabi ni Doña Remedios. I have something for you, Mama. Sabi ni Patricia at inilabas mula sa paper bag ang isang bote ng mga tableta. It's a new herbal vitamin supplement. Sabi ng kakilala kong doktor, napakaganda raw nito para sa memory at overall wellness. All natural po ito. Ininspeksyon ni Liza ang bote. Simple lang ito, walang masyadong tatak, maliban sa isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. May kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nako, salamat Hija. Napakabait mo talaga, sabi ni Doña Remedios, tuwang-tuwa sa regalo. Agad itong humingi ng tubig kay Liza para mainom ang unang tableta. Ilang sandali pa, dumating si Adrian mula sa kanyang morning jog. Agad na sumilay ang isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Patricia na inaasikaso ang kanyang ina. My two favorite women, sabi ni Adrian at hinalikan sa pisngi ang dalawa. Nakita ni Liza kung paano kumislap ang mga mata ni Adrian habang nakatingin kay Patricia. Nakita niya ang pag-asang bumuo ng isang masayang pamilya at ayaw niyang maging hadlang doon. Kaya isinantabi niya ang munting kaba na kanyang naramdaman. Baka naman nag-aalala ka lang ng sobra, Liza. Sabi niya sa sarili, mabait naman si Ma'am Patricia. Ngunit ngayon, habang kaharap ang blangkong tingin ni Doña Remedios, bumalik ang lahat ng kaba at takot na yon. Mas matindi pa ng 100 beses. Nangyari ito matapos niyang ipainom ang herbal vitamin na yon. Ma'am,
Magpahinga na po muna kayo. Marang sabi ni Liza, tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Inalalayan niya ang matanda papunta sa kwarto nito. Nang mahiga ito, tila agad itong nakatulog. Isang pagtulog na parang sobrang bigat. Tahimik na lumabas si Liza ng silid. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa kusina, doon sa basurahan kung saan niya itinapon ang maliit na kahon ng bitamina kanina. Kinapa niya ito, hindi alintana ang dumi. Nang makuha niya ang bote, mas lalo niya itong sinuri. Ang pangalan sa etiketa ay hindi pamilyar. Gawa sa murang plastik ang bote. Walang selyo ng FDA. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi ito bitamina at kailangan niyang malaman kung ano ang lason na ipinainom ni Patricia sa babaeng itinuturing niyang ina. Para kay Adrian Del Rosario, si Patricia ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Nakatitig siya sa babaeng kaharap niya ngayon sa isang mamahaling restaurant. Ang malambot na ilaw mula sa kandila sa kanilang mesa ay nagbibigay diin sa perpektong hubog ng mukha nito. Ang bawat ngiti, bawat pagtawa ay musika sa kanyang pandinig. I can't wait to be your wife, Adrian, malambing na sabi ni Patricia. Ang kamay nito ay nakapatong sa ibabaw ng kamay niya. Ang pangarap ko lang naman ay isang simpleng pamilya. Ikaw, ako, at syempre si Mama Remedios. Aalagaan natin siya ng mabuti. Napangiti si Adrian. Ito ang pinakagusto niya kay Patricia. Hindi lang siya maganda at matalino, kundi mayroon din itong ginintuang puso, lalo na pagdating sa kanyang ina. Mula nang dumating si Patricia sa buhay nila, tila mas naging masigla si Mama Remedios. Siya na talaga. Siya na ang babaeng para sa akin, sabi ni Adrian sa kanyang sarili. Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan. Gabi na at siguradong natutulog na ang kanyang ina. Habang paakyat siya sa kanyang silid, nasalubong niya si Liza sa pasilyo. Sir Adrian? Napahinto si Adrian. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanilang kasambahay. Bakit, Liza? May problema ba? Sir, pasensya na po sa abala. Panimula nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Gusto ko lang po sanang itanong, yung gamot po na bigay ni Ma'am Patricia kay Ma'am Remedios, napansin ko po kasi, mula po nang inumin niya iyon, parang mas lalo po siyang nagiging makakalimutin. Napakunot ang noo ni Adrian. Pagod siya mula sa trabaho at gusto na lang niyang magpahinga. Ayaw niya ng anumang drama. Liza, it's a herbal vitamin. Mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Patricia wouldn't give Mama anything that would harm her. Baka naman nag-overthink ka lang. Pero sir, kanina po, hindi niya ako nakilala. Kahit saglit lang po iyon. Hindi pa po nangyari iyon kahit kailan. Pagpapatuloy ni Liza, ang desperasyon ay bakas sa kanyang boses. Bago pa man makasagot si Adrian, isang boses ang narinig nila mula sa likuran. Adrian, Liza, may problema ba? Pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Patricia, suot ang isang sutlang roba, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Agad na lumapit si Adrian sa kanya. It's nothing, honey. Liza was just concerned about the vitamins you gave Mama. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Patricia. Tumingin ito kay Liza ng may pag-unawa. Oh, Liza, I understand your concern. Huwag kang mag-alala. Galing yon sa isang kilalang-kilalang herbalist. It's designed to help with memory loss in the long run, pero minsan, may initial adjustment period daw talaga. I should have explained it better. I'm sorry. Ang paliwanag ay sobrang kinis, sobrang lohikal. Sa isang iglap, ang mga salita ni Patricia ay nagmukhang makatwiran, at ang pag-aalala ni Liza ay nagmistulang isang walang basehang akusasyon. See? It's all fine, sabi ni Adrian kay Liza. Napayo ko na lamang si Liza. Pasensya na po, ma'am, sir. At mabilis itong umalis. Sinundan ni Adrian ang tingin si Liza. Bumuntong hininga siya.
Nang silang dalawa na lang ni Patricia ang naiwan, niyakap niya ito. Don't mind her. Siguro naninibago lang na may ibang nag-aalaga kay mama. Nang nasa silid na niya si Adrian, hindi pa rin siya mapakali. Hindi dahil sa sinabi ni Liza, kundi dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Patricia. Lumabas siya para kausapin ulit si Liza para linawin ang lahat. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga gamit sa linen closet. Liza, mahinang tawag niya. Humarap ito. Ang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Matagal ka na sa pamilya. Alam kong mahal mo ang mama. Panimula ni Adrian. Sinisikap na maging banayad. I appreciate your concern. I really do. Pero si Patricia ang mapapangasawa ko. She will be the lady of this house. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang magiging lamat sa kanilang relasyon. Kaya nakikiusap ako. Know your place. Huwag mo nang pagdudahan ang kabutihan niya sa mama. Okay? Tumango lang si Liza hindi makatingin ng diretso sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Nasiyahan si Adrian sa naging resulta. Para sa kanya, nailagay na niya sa ayos ang lahat. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ngunit si Liza, naiwang nakatayo roon, tila isang estatwa. Ang sakit ng mga salita ni Adrian ay mas matindi pa sa sampal. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang maliit na silid. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid ni Patricia, narinig niya itong may kausap sa cellphone. Bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang narinig niya na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Oo, nasa akin pa rin ang tiwala niya. Mahinang sabi ni Patricia sa kabilang linya. May halong pagtawa sa boses nito. Huwag kang mag-alala. Everything is going according to plan. Malapit nang lubusang magtiwala sa akin ang matanda. Lumipas ang ilang araw na tila may isang maitim na ulap na nakabitin sa loob ng mansyon. Bawat galaw ni Patricia ay sinusubaybayan ni Liza. Ang bawat ngiti, ang bawat pag-aalok ng gamot ay parang isang palabas na siya lang ang nakakaalam sa tunay na nasa likod ng telon. Ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng babala ni Adrian, ang bibig niya ay tila may busal. Anumang sabihin niya laban kay Patricia, ay magmumukha lamang siyang isang selosang kasambahay. Kaya nanahimik na lang siya. Dinoble niya ang pag-aalaga kay Doña Remedios. Umaasang ang kanyang pagmamahal ay sapat na para protektahan ito. Isang hapon, habang tinutulungan ni Liza si Doña Remedios na mag-ayos para sa isang maliit na salo-salo, kasama ang mga matatandang kaibigan nito, naging abala ang matanda. Liza ang kwintas ko, sabi ni Doña Remedios, kinakapa ang kanyang leeg. Yung perlas, ang regalo sa akin ng papa ni Adrian, isusuot ko yon ngayon. Ito ang paboritong alahas ng matanda. Isang simbolo ng pagmamahalan nila ng yumaong asawa. Palagi itong nakatago sa loob ng isang maliit na kahon sa kanyang aparador. Sige po, ma'am. Kukunin ko po. Nakangiting sagot ni Liza, ngunit pagbukas niya ng kahon, wala itong laman. Napakunot ang noo ni Liza. Tiningnan niya ang paligid, sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng kama, wala. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ma'am, sigurado po ba kayong dito niyo lang nilagay? Tanong niya. Sinisikap na itago ang pag-aalala. Oo, diyan ko lang lagi nilalagay iyon. Ang sagot ng matanda. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi iyon maaaring mawala. Liza, hanapin mo. Hanapin mo. Ang pag-aalala ng matanda ay mabilis na naging isang ganap na pagpapanik. Nagsimula na nitong halongkatin ang lahat ng gamit. Nagkakalat ang mga damit sa sahig. Sakto namang pumasok si Patricia sa silid. Dala ang isang baso ng juice. Mama, anong nangyayari? Ang kwintas ko, Patricia. Nawawala. Humahagulgol na, sabi ni Doña Remedios. Agad na lumapit si Patricia at niyakap ang matanda. Shh, Mama.
Tahan na. Baka naman kung saan nyo lang nailagay. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ka naming maghanap. Ang mga mata ni Patricia ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang lumingon ito kay Liza, may ibang kislap siyang nakita. Isang kislap ng tagumpay. Liza, ikaw ba ang huling naglinis dito? Tanong ni Patricia. Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Opo, ma'am, pero huwag kang mag-alala. Putol ni Patricia. Para maging patas sa lahat, halongkatin natin ang buong kwarto. At para walang masabi ang kahit sino, siguro mas mabuting tingnan na rin natin ang mga silid ng lahat ng kasambahay. Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang mungkahi ay tila makatwiran, ngunit ramdam niya ang patibong. Sinimulan nila ang paghahanap. Walang nakita sa silid ni Doña Remedios. Pagkatapos, nagtungo sila sa maliit na silid ni Liza sa ibabang palapag. Ang kwarto niya ay simple lang, isang maliit na kama, isang lumang aparador, at ilang personal na gamit. Si Patricia mismo ang nagbukas ng aparador. Kinuha nito ang iilang damit na nakatupi roon. At sa ilalim ng huling bestida, may kuminang. Dahan-dahan itong kinuha ni Patricia. Ang perlas na kwintas. Huminto ang paghinga ni Liza, ang mundo niya ay tila bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Paano? Paanong napunta yan dyan? Liza, mahinang sabi ni Patricia. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkadismaya. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Hindi ako. Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang mga salita ay ayaw lumabas. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Adrian sa bahay, narinig ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Nakita niya ang kwintas sa kamay ni Patricia. Nakita niya ang nagkalat na damit mula sa aparador ni Liza. Nakita niya ang hagulgol ng kanyang ina. At nakita niya ang mukha ni Liza, isang mukha ng isang taong nahuli sa akto. Tumingin si Adrian kay Liza. Ang kanyang mga mata, na dati may respeto para sa kanya, ay puno ngayon ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagtataka. Pagkadismaya. Hindi ko inaasahan to sa'yo, Liza. Isinara ni Adrian ang pinto ng kanyang opisina sa loob ng bahay. Ang bigat ng katahimikan ay halos nakakabingi. Sa labas, naririnig pa niya ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina na inaalon ni Patricia. Sa harap niya, nakatayo si Liza. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Sir Adrian, maniwala po kayo sa akin. Pag susumamo nito, ang boses ay basag. Hindi ko po magagawa iyon. Hinding-hindi ko po nanakawan si Ma'am Remedios. Pinagmasdan siya ni Adrian. Ito si Liza, ang babaeng halos lumaki na sa kanilang pamamahay. Ang nag-aalaga sa kanyang ina ng higit pa sa isang trabaho. Ang pinagkakatiwalaan nila sa loob ng maraming taon. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang kwintas ay nasa aparador niya. Then explain it to me, Liza, malamig niyang sabi. Sinisikap na kontrolin ang galit at pagkadismaya. Paanong napunta sa iyo ang kwintas ni Mama? Hindi ko po alam, sir. Sinisigurado ko po sa inyo, hindi ko alam. Umiling-iling ito. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Setup po ito. Pinaratangan lang po ako. Setup? Mapait na tanong ni Adrian. Sino ang gagawa niyan sa'yo? At bakit? Nag-alinlangan si Liza. Alam ni Adrian kung sino ang nasa isip nito. Si Patricia. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang mga naunang babala ni Liza tungkol sa mga bitamina. Noong una, binaliwala niya iyon. Pero ngayon, inilagay niya ang mga piraso, ang pagdududa ni Liza. At ngayon, itong akusasyon ng pagnanakaw. Para sa kanya, isang malinaw na larawan ang nabubuo. Isang selosang kasambahay na ayaw sa bagong nobya ng kanyang amo. Isang kasambahay na gagawin ang lahat para siraan ang taong kinaiinggitan niya.
Hindi ka ba talaga titigil, Liza? Mahina ngunit mariin niyang sabi. Una, ang mga bitamina. Ngayon, sasabihin mong si Patricia ang may pakana nito? Hindi mo ba nakikita? Siya ang nag-aalaga sa mama. Siya ang nagpapasaya sa kanya. Pero sir, enough! Sigaw ni Adrian, hindi na napigilan ang sarili. I trusted you, Liza. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya namin. At ganito ang isusukli mo? Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Patricia, ang mga mata ay namumugto. Adrian, please. Huwag mo nang masyadong pag-isipan. Malambing niyang sabi. Lumapit siya kay Liza. Liza, naiintindihan kita. Siguro may mabigat ka lang na pangangailangan. Hindi na natin kailangang palakihin to. Tumingin si Patricia kay Adrian. Honey, please, wag na nating ituloy sa pulis. For mama's sake, ayaw ko nang mas lumaki pa ang gulo. Ang mga salita ni Patricia ay parang langis na kumalma sa nag-aalab na galit ni Adrian. Nakita niya ang kabutihan at pag-unawa sa mukha nito at mas lalo lang lumaki ang kanyang paghanga. Samantalang si Liza sa kanyang paningin ay lalong naging kaawa-awa. This is your last chance, Liza. Sabi ni Adrian, ang bawat salita ay may bigat. Dahil lang sa pakiusap ni Patricia. Pero sa susunod na magkamali ka, kahit katiting, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin ka. Napayuko na lang si Liza. Wala nang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Dala ang kahihiyan. Naiwan silang dalawa ni Patricia. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you for being so understanding. I don't know what I'd do without you. Ngunit sa kabila ng lahat, isang maliit na tinig sa sulok ng isipan ni Adrian ang hindi matahimik. Isang pagdududa na hindi niya mapangalanan. Kinagabihan, bago matulog, dumaan siya sa silid ng kanyang ina para tingnan ito. Mahimbing na itong natutulog. Sa tabi ng kama, nakita niya si Liza na inaayos ang kumot ng matanda. Nang makita siya ni Liza, agad itong tumayo para umalis, ngunit pinigilan siya ng isang mahinang kamay. Si Doña Remedios, bahagya nitong iminulat ang mga mata, tila mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Nakatitig ito kay Liza, ngunit ang tingin nito ay diretsyo, malinaw, at puno ng kamalayan, isang kislap ng dating Doña Remedios na matagal nang hindi nakikita ni Adrian. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Liza. Mag-ingat ka. Bulong nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin ito sa direksyon ng pinto. Tila may kinatatakutan sa labas. Mag-ingat ka sa kanya. Ahas! Pagkatapos sabihin iyon, muli itong pumikit at ang kislap ng kamalayan sa mga mata nito ay nawala, na parang hindi kailanman nangyari. Naiwang nakatayo si Adrian sa may pinto, tuliro. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng babala ng kanyang ina ay parang isang tunog ng panganib na gumising sa isang bahagi ng kanyang diwa na matagal nang natutulog. Ang mga salita ni Doña Remedios, "Mag-ingat ka sa kanya, mahas," ay naging isang dasal at isang sumpa para kay Liza. Naging dasal ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon siyang patunay na hindi siya nababaliw. May nakita ang matanda. May naramdaman ito. Hindi niya yun guni-guni lang. Ngunit naging sumpa rin ito. Dahil habang mas lalo niyang binabantayan si Patricia, mas lalo siyang natatakot. Nakikita niya ang perpektong pagkalkula sa bawat galaw ng babae. Tila isang gagamba na matiyagang naghahabi ng kanyang sapot. At silang lahat, lalo na si Adrian, ay mga insektong walang kamalay-malay na papalapit sa kapahamakan. Isang umaga, naghahanda si Liza ng merienda para kay Doña Remedios. Galing sa itaas, narinig niya ang mahinang pag-awit ng matanda habang pababa ito ng engrandeng hagdanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Maganda ang gising nito. Sa parehong sandali, lumabas si Patricia mula sa kusina. May dalang isang mataas na baso ng tubig.
Nagtama ang kanilang mga mata. Isang malamig at panandali ang titig lang yun, ngunit sapat na para biglang kabahan si Liza. Naglakad si Patricia papunta sa paanan ng hagdan. At doon, sa pinakintab na sahig na gawa sa nara, bigla niyang aksidenteng natapon ang laman ng baso. Hindi lahat, pero sapat na para mag-iwan ng isang mapanganib na basa sa daanan. Nakita ni Liza ang lahat. Nakita niya ang sinadyang pagtagilid ng baso. Nakita niya ang mabilis na pagsulyap ni Patricia sa hagdanan. Tinitiyak na pababa na nga si Doña Remedios. Isang sigaw ang namuo sa lalamunan ni Liza. "Ma'am, teka." Ngunit huli na ang lahat. Ang paa ni Doña Remedios ay tumapak sa basang sahig. Nawalan ito ng balanse. Ang mahina nitong pag-awit ay napalitan ng isang gulat na sigaw. "Mama!" Isang malakas na figura ang mabilis na sumalo sa matanda bago pa man ito bumagsak. Si Adrian, kararating lang mula sa opisina, ay nasalo ang ina sa tamang-tamang sandali. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Remedios sa takot. Si Adrian naman ay namumutla habang mahigpit na yakap ang ina. Ang unang nagsalita ay si Patricia. Ang kanyang boses ay pununo ng pagkataranta at pag-aalala. "Liza!" Sigaw nito. Ang daliri ay nakaturo sa kanya. "Diyos ko, sinabi ko sa'yo kanina na napunasan mo yan, hindi ba? Bakit mo hinayaan lang dyan?" Natigilan si Liza. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Po? Wala po kayong sinabi sa akin." "Anong wala?" Halos pasigaw na sabi ni Patricia. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Narinig kita. Sinabi ko, Liza, pakipunasan ito. Pero nagbingi-bingihan ka lang. Tingnan mo ang nangyari. Muntik nang mapahamak si Mama dahil sa kapabayaan mo." Lahat ng mata ay napunta kay Liza. Si Adrian, habang inaalo ang nanginginig na ina, ay tumingin sa kanya. Ang pagdududa na nakita niya sa mga mata nito noong nakaraang gabi ay ganap nang nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang pinal na paghatol. "Sir Adrian, hindi po totoo yan." Desperadong sabi ni Liza, ang boses ay nanginginig na. "Wala po siyang sinabi. Katatapon niya lang po ng tubig ngayon-ngayon lang. Nakita ko po." "Sinungaling!" Humagulgol si Patricia. "Bakit mo ginagawa sa akin to, Liza? Bakit mo ako laging sinisiraan?" Para kay Adrian, sapat na ang kanyang narinig at nakita. Isang ina na muntik nang maaksidente. Isang mapagmahal na nobya na umiiyak dahil sa malisyosong paratang. At isang kasambahay na, sa kanyang paningin, ay puno ng kapabayaan at kasinungalingan. Ito na ang huling patak. Binitawan niya ng marahan ang kanyang ina at ibinigay kay Patricia. Lumakad siya papalapit kay Liza, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mukha ay isang maskara ng matinding galit at pagkasuklam. "Tapos na ako sa'yo," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. "Tapos na ako sa mga palusot mo, sa mga kasinungalingan mo." "Sir, pakiusap." "Hindi na kita mapagkakatiwalaan." Ang sigaw ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw na puno ng pinal na desisyon. "Lumayas ka sa bahay na ito. Ngayon din." Ang mga salita ni Adrian ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Liza. Ngunit ang sakit ay hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Tumingala siya. Hindi na pinansin ang mga luhang walang tigil sa pagbagsak. POV? Adrian. Nakatayo si Adrian. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tama ang ginawa niya. Pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. Pinoprotektahan niya si Patricia mula sa isang mapanirang kasambahay. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Liza, isang bagay ang gumambala sa kanya. Hindi ito mga mata ng isang taong may kasalanan. Ito ay mga mata ng isang taong sinaksak ng taong pinagkakatiwalaan niya. Para siyang nakatingin sa isang estranghero,
hindi sa babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. POV. O. Liza. Wala na siyang pakialam kung anong isipin ni Adrian. Wala na siyang pakialam kung maniwala ito sa kanya o hindi. Ngayong palalayasin na siya, wala nang pumipigil sa kanya na sabihin ang lahat. Hindi ako aalis. Matatag niyang sabi. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Humarap siya kay Adrian. Tinuyo ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Isipin ninyo, sir, panimula niya, ang bawat salita ay may bigat. Bago dumating si Ma'am Patricia, kailan po ba naging ganito kalala si Ma'am Remedios? Oo, makakalimutin na siya. Pero hindi po ganito. Nagsimula lang ang lahat nang ipainom niya ang herbal vitamins na yon. Pagkatapos, biglang nawala ang kwintas na hindi nawala sa loob ng 50 taon at sa kwarto ko pa natagpuan. At ngayon, isang aksidente na siya mismo ang may gawa. Hindi niyo po ba nakikita? Pinapalabas niya na pabaya ako, na magnanakaw ako, para mawala ako sa landas niya. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Adrian. Gumising po kayo, Sir Adrian. Binubulag niya kayo. Ang mga akusasyon ay direktang ibinato. Walang paligoy-ligoy. Para kay Adrian, ang mga ito ay parang lason na kumakalat sa hangin. How dare you? Ang sigaw ay hindi galing kay Adrian, kundi kay Patricia. Humakbang ito palapit. Ang mukha ay isang perpektong imahe ng isang nasaktang anghel. Humahagulgol ito habang nakatingin kay Liza. Ginawa ko ang lahat para maging mabuti sa'yo, Liza. Umiiyak niyang sabi. Ipinagtanggol pa kita kay Adrian, pero ito ang igaganti mo sa akin. Kasinungalingan, paninira. Adrian, hindi ko na kaya ito. Tumingin si Patricia kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsuko. Kung siya ang paniniwalaan mo, aalis na lang ako. POV, Adrian. Doon nasira ang lahat ng natitirang pagtitimpi ni Adrian. Nasa harap niya ang dalawang babae. Ang isa ay si Liza na Tayebo Mbandam Ambamdaisa. Ang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa kanila na ngayon ay nagbibintang ng mga bagay na parang kinuha sa isang pelikula. Ang isa naman ay si Patricia, ang babaeng mahal niya, ang kanyang hinaharap, na ngayon ay umiiyak at nasasaktan dahil sa mga paratang na yon. Ino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng mahal niya o ang kasambahay nila? Sa isipan ni Adrian na puno ng pag-ibig at ng di maamin na pagtingin sa estado sa buhay, ang sagot ay simple lang. Lumakad siya at hinarangan si Liza, nagsisilbing pader sa pagitan nito at ni Patricia. Ang lahat ng init at pag-aalala sa kanyang mukha kanina ay nawala. Napalitan ng isang nagyayelong pagwawalang bahala. Narinig ko na ang gusto kong marinig. Malamig niyang sabi. Ang boses ay walang emosyon. Tumingin siya pababa kay Liza hindi bilang isang kapamilya o kaibigan, kundi bilang isang amo na nagsasabi sa isang empleyado ng kanyang lugar. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay Patricia. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Liza. Isa ka lang katulong, katahimikan. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw. Ibinulong lang ito na may lason, mas masakit pa sa anumang sampal. Tumalikod si Liza. Wala nang luha, wala nang salita. Para siyang isang figurang babasagin na nabasag na. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Habang naglalakad siya palabas, dumaan siya sa malaking salamin sa may sala. Sa isang saglit, sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang refleksyon ng mga naiwan sa likod niya. Nakita niya si Adrian na yakap-yakap si Patricia at nakita niya ang mukha ni Patricia sa ibabaw ng balikat ni Adrian. Hindi ito umiiyak, nakangiti ito. Isang ngiting malamig, matagumpay at puno ng purong kasamaan.
Ang lamig ng gabi ay kasing lamig ng pakiramdam sa puso ni Liza. Hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng natitira niyang ari-arian. Nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na bahay sa isang masikip na eskinita. Ito ang tahanan ni Elena, isang dating kasamahan na ngayon ay nagtatrabaho sa kabilang subdivision. Pasok ka, Liza. Huwag kang mag-alala. Pwede ka munang manatili dito hanggat gusto mo, sabi ni Elena. Inaalalayan siya papasok. Sa loob ng maliit na silid, umupo si Liza sa gilid ng isang simpleng papag. Doon, sa wakas, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Humagulgol siya, hindi dahil sa pagod o sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit. Ang mga salitang, "Isa ka lang katulong," ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang markang hindi na mabubura. Hayaan mo na sila, Liza, payo ni Elena. Hinahaplos ang kanyang likod. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Maghanap ka na lang ng ibang amo. Umiling si Liza. Hindi, Elena. Hindi ko pwedeng iwan si Ma'am Remedios sa kanya. Kinabukasan, sa halip na maghanap ng bagong trabaho, isang plano ang nabuo sa isip ni Liza. Ginamit niya ang kaunting naipon niya para umupo sa isang maliit na karinderya sa tapat ng gate ng subdivision ng mga Del Rosario. Mula doon, tanaw niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Nagpanggap siyang naghihintay, isang tasa ng kape, sa harap niya na halos hindi niya ginagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon, ang mansyon. Lumipas ang isang araw, 2, 3. Ang nakikita lang niya ay ang karaniwang routine. Aalis si Adrian sa umaga para magtrabaho, babalik sa gabi. Isang beses, nakita niya si Patricia na lumabas sakay ng kotse nito. Mukhang magsha-shopping. Ngunit maliban doon, wala. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka tama si Elena. Baka nasasayang lang ang oras niya. Ngunit sa ika-4 na araw, may napansin siyang kakaiba. Isang itim at mamahaling sedan ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana, matangkad at mukhang kagalang-galang. Pumasok ito sa gate na tila sanay na sanay. Nangyari iyon bandang 10:00 ng umaga, isang oras matapos umalis si Adrian papuntang opisina. Kinabukasan, bumalik ang parehong kotse, parehong oras, parehong lalaki. Pinilit ni Liza na aninagin ang mukha ng lalaki, ngunit masyado itong malayo. Isang bagay ang sigurado. Hindi ito ordinaryong bisita. Mayroon siyang naramdamang kaba. Sino ang taong ito na palaging dumarating kapag wala si Adrian? Sa ikatlong araw ng pagbisita ng lalaki, nagpasya siyang kailangan niyang makalapit. Naghintay siya. Nang bandang 11:30, nakita niyang bumukas ang gate ng mansyon. Lumabas ang lalaki, kasama si Patricia na naghatid dito. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis niyang binayaran ang kanyang kape at naglakad palabas ng karinderya. Naglakad siya sa kabilang bangketa. Nagkukunwaring may sariling pupuntahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dalawa. Nang malapit na siya, huminto ang lalaki bago pumasok sa kotse. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay lumingon pabalik kay Patricia. Sa sandaling iyon, tumama ang sikat ng araw sa mukha ng lalaki. Huminto ang paghinga ni Liza. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kilala niya ang lalaking iyon. Siya si Attorney David Reyes, ang abogado ng pamilyang Del Rosario. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Adrian sa lahat ng legal at pinansyal na usapin ng kanilang kumpanya. Nakatayo lang si Patricia at si Attorney David sa may gate, nag-uusap ng mahina. Mukhang masaya at kampante si Patricia sa paraang hindi kailanman nakita ni Liza kapag kasama nito si Adrian. Bago sumakay sa kotse ang abogado, may ginawa itong ikinagimbal ni Liza. Hinawakan ni Attorney David ang pisngi ni Patricia at marahan itong niyakap. Hindi ito isang simpleng yakap ng magkaibigan. Ito ay isang yakap na puno ng paglalambing, ng lihim, ng intimasya. Bumitaw sila.
Ngumiti ang abogado, sumakay sa kotse at umalis. Naiwan si Patricia sa labas, nakangiti. Isang ngiti na hindi pakitang tao. Isang ngiti ng isang taong tunay na masaya. Naiwang nakatayo si Liza sa kabilang kalsada, tila isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito simpleng paghihiganti. May kasabwat si Patricia, at ang kasabwat niya ay ang taong dapat sanang nagpoprotekta sa interes ng mga Del Rosario. Ang sabwatan ay mas malaki, mas madumi, at mas mapanganib kaysa sa una niyang inakala. Ang langit ay itim na itim, binibiyak lamang ng matatalim na guhit ng kidlat. Ang bawat dagundong ng kulog ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Liza. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, basang-basa sa ulan. Ang manipis niyang jacket ay walang panama sa ginaw, pero hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na determinasyon. Ngayong gabi, kailangan niyang makapasok. Alam niya ang schedule ng bahay. Tuwing 10:00 ng gabi, patay na ang lahat ng ilaw. Ang mga katulong ay nasa kani-kanilang silid na. Si Adrian ay nasa kanyang opisina at si Patricia ay karaniwang nanonood sa sala bago matulog. Huminga siya ng malalim. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Naghintay siya hanggang sa ang ilaw sa sala ay namatay. Ito na ang hudyat. Mabilis ngunit maingat, tumawid siya ng kalsada. Ang malakas na buhos ng ulan at ang ingay ng kulog ang nagsilbing takip sa kanyang bawat galaw. Dumiretso siya sa likod bahay sa may hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman na paborito ni Doña Remedios, ay may nakatagong isang susi. Isang susi na silang dalawa lang ng matanda ang nakakaalam. Para sa emergency, Liza, sabi nito sa kanya noon. Ito na ang emergency. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang susi sa ilalim ng basang lupa. Nang makuha niya ito, dahan-dahan niyang ipinasok sa susian ng pinto sa kusina. Isang marahang tunog at bumukas ito. Pumasok siya, pigil ang hininga. Ang mansyon ay balot sa kadiliman at katahimikan, maliban sa tunog ng ulan sa bubong. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Nakapa niya ang daan paakyat sa ikalawang palapag. Iniiwasan ang mga baitang na alam niyang umuugong. Ang kanyang destinasyon, ang silid ni Patricia. Pagdating niya sa tapat ng pinto, marahan niya itong itinulak. Hindi ito nakalock. Ang silid ay malinis at organisado. Kabaligtaran ng kaguluhan sa puso ni Liza. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Patricia ay nangingibabaw sa hangin. Saan? Saan niya ilalagay ang isang bagay na ayaw niyang makita ng iba? Sinimulan niyang maghanap. Dahan-dahan, walang ingay. Binuksan niya ang mga drawer ng damit. Tiningnan niya sa ilalim ng kama. Sa likod ng mga libro sa maliit na estante. Wala. 10 minuto na siyang naghahanap. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung wala siyang makita? Paano kung ang lahat ng ito ay para sa wala? Napaupo siya sa tapat ng vanity table ni Patricia. Napatingin siya sa salamin, sa sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pagod, basa, at desperado. Isip. Liza, isip. Kung ikaw si Patricia. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa ilalim ng vanity table hanggang sa may nakapa siyang kakaiba. Isang maliit na nakausli sa ilalim ng isa sa mga drawer. Sinubukan niyang hilahin ito. Nakakandado. Ngunit nang itulak niya ang drawer papasok, may narinig siyang isang mahinang click. Mayroong false bottom. Dali-dali niyang binuksan muli ang drawer. Sa ilalim ng mga kolorete at alahas, may isang manipis na espasyo. At sa loob nito, isang itim na leather-bound na libro. Isang talaarawan. Isang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang hawak ang libro. Ito na yon. Ramdam niya. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Binuklat niya ito sa unang pahina. Nakita niya ang pamilyar na eleganteng sulat kamay ni Patricia. Nagsimula siyang magbasa.
Napakisang hindi maipaliwanag na kaba ang gumugulo sa isip ni Adrian habang nakaupo siya sa kanyang opisina. Sa labas, humahampas pa rin ang ulan. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesa, ay may isang folder na inilapag ni Patricia. "Ito na, honey," malambing na sabi nito. "The papers for Mama's Special Care Facility." Sinabi ng doktor na ito na ang pinakamabuti para sa kanya. At ito, ang special power of attorney para maasikaso ko ang lahat ng pangangailangan niya kapag nandoon na siya. Tinitigan ni Adrian ang mga dokumento. Ang mga salita ng kanyang ina ay bumabalik sa kanyang isipan. Ahas. Pinilit niyang iwaksi ito. Si Patricia ay mabait. Si Patricia ay mapagmahal. "Pipirmahan ko to bukas," sabi niya. Sinisikap ng ngumiti. "Bakit hindi pa ngayon?" tanong ni Patricia. Ang boses ay mas may diin. "Para masimulan na natin ang proseso." Bago pa man makasagot si Adrian, isang malakas na tunog ng kidlat ang yumanig sa buong bahay, kasabay ng biglaang pagbukas ng pinto ng opisina. Napatayo silang pareho sa gulat. Nakatayo doon si Liza. Basang-basa mula sa ulan, ang buhok ay magulo at nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay luma at punit-punit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Adrian. "Liza?" Bulong ni Adrian, hindi makapaniwala. "Huwag po kayong pipirma," sabi ni Liza. Ang boses ay matatag kahit nanginginig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang itim na libro. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Patricia. Ang pagkukunwaring kabaitan ay biglang naglaho. "Security! Security! Palabasin niyo ang babaeng yan!" "Tumigil ka, Patricia," mariing sabi ni Liza. At sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian na natigilan si Patricia sa utos ng isang katulong. Humarap si Liza kay Adrian. "Sir, alam kong galit kayo sa akin. Alam kong wala na kayong tiwala. Pero pakiusap, pakinggan niyo lang po ito." Binuksan niya ang talaarawan. Ang puso ni Adrian ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. "Ayokong makinig sa mga kasinungalingan mo," sigaw ni Adrian, ngunit hindi siya gumalaw. May kung anong pumipigil sa kanya. Hindi siya pinansin ni Liza, nagsimula siyang magbasa. Entry na 42. Ang mga gamot mula kay David ay napaka-epektibo. Unti-unti nang nagiging ulyani ng matanda. Isang hakbang na lang at mapapapirma ko na si Adrian sa SPA. Pagkatapos noon, akin na ang lahat. Natigilan si Adrian. "David? Attorney David?" Nagpatuloy si Liza. Ang boses ay lumalakas. Entry 51. Nakakatawa talaga si Adrian. Isang salita ko lang, isang patak ng luha, naniniwala na siya agad. Akala niya mahal ko siya? Hindi niya alam. Nasusuklam ako sa pagiging isang Del Rosario niya. Napakadaling paikutin ng mayamang tanga na ito. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Napatingin siya kay Patricia. Ang mukha nito ay namumutla na. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa niya lang yan." Ngunit hindi tumigil si Liza. Binuklat niya ang huling pahina at binasa ang pinakamasakit sa lahat. Entry number 65. "Hindi na ako makapaghintay, David. Mahal ko. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario, iiwanan ko na ang Adrian na ito at magsisimula na tayo ng sarili nating buhay. Malayo sa anino ng pamilyang sumira sa atin." Doon, gumuho ang mundo ni Adrian. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Patricia ay biglang naging abo. Ang lahat ng alaala nila ay naging isang malaking kasinungalingan. At ang mukha ng babaeng kaharap niya ngayon, hindi na ito ang anghel na minahal niya. Isa itong demonyo na may ngiti ng ahas. "Sinungaling!" sigaw ni Patricia at sinugod si Liza para agawin ang diary. Ngunit mabilis na humarang si Adrian. Ang katawan niya ay gumalaw ng kusa. Nagkatitigan sila ni Patricia. At sa mga mata nito, wala ng pag-ibig, wala ng pagkukunwari.
Tanging puro galit at pagkasuklam na corner. Alam ni Patricia na tapos na ang laro. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Sa isang iglap, tumakbo si Patricia palabas ng opisina. Ngunit hindi papunta sa pinto. Tumakbo ito papunta sa sala, kung saan may isang fruit platter sa mesa. Dinampot niya ang maliit na kutsilyo para sa prutas. "Patricia, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Adrian, sumusunod sa kanya. Ang ingay ay gumising kay Doña Remedios na lumabas mula sa kanyang silid, mukhang nalilito. Anong nangyayari? Iyon ang pagkakamaling nagawa niya. Nakita ni Patricia ang matanda. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ito at hinila si Doña Remedios. Itinatago ang sarili sa likod ng matanda. Itinutok niya ang kutsilyo sa leeg ng nanginginig na ginang. "Huwag kayong lalapit!" Umuungal na sigaw ni Patricia. Ang mga mata ay puno ng kabaliwan. "Huwag kayong lalapit, kung hindi, papatayin ko siya." Ang eksena sa sala ay parang isang masamang panaginip. Si Doña Remedios nanginginig sa takot, habang ang talim ng kutsilyo ay nakatutok sa kanyang leeg. Si Patricia, ang mukha ay isang maskara ng desperasyon at kabaliwan. At si Adrian, nakatayo roon, paralisado, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, takot na gumawa ng kahit isang maling galaw. "Patricia, please, ibaba mo yan." Pakiusap ni Adrian. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya lalaban. "Huwag mong saktan ng mama." "Manahimik ka!" Sigaw ni Patricia. "Kasalanan mo to. Kung naniwala ka lang sana sa akin, kung hindi lang dumating ang pesteng katulong na yan." Napatingin si Patricia kay Liza na nakatayo sa may pintuan ng opisina, nanginginig din sa takot ngunit hindi umaalis. Ang galit sa mga mata ni Patricia ay mas lalo pang nag-alab. Doon nagkaroon ng ideya si Adrian, isang mapanganib na ideya, ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan niyang ilihis ang atensyon nito mula sa kanyang ina. "Tama ka," sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado at puno ng pagsisisi. "Tama ka, Patricia. Ako ang may kasalanan. Naging bulag ako." Natigilan si Patricia. Hindi niya inaasahan iyon. Dapat nakinig ako sa'yo." Pagpapatuloy ni Adrian, dahan-dahang humahakbang palapit. "Pinaniwalaan ko ang isang katulong, isang taong walang pinag-aralan. Samantalang ikaw ang nagmahal sa akin. Patawarin mo ako." Ang bawat salita ay parang asido sa dila ni Adrian, ngunit hindi siya tumigil. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Patricia. Unti-unti itong nalilito. Hindi, nagsisinungaling ka lang," sabi ni Patricia. Ngunit ang pagkakahawak niya sa kutsilyo ay bahagyang lumuwag. "Hindi ako nagsisinungaling," sabi ni Adrian. 2 hakbang na lang ang layo niya. "Patawarin mo ako, Patricia. Mahal kita." Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang yon, sa parehong iglap na nakita niya ang kislap ng pagtatagumpay sa mga mata ni Patricia, doon siya kumilos. Isang mabilis na talon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak si Doña Remedios palayo sa panganib, habang ang isa niyang kamay ay sinunggaban ang braso ni Patricia na may hawak na kutsilyo. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Nagpumigla si Patricia, sumisigaw, kumakalmot. Ngunit ang galit at adrenaline sa katawan ni Adrian ay mas malakas. Nakuha niya ang kutsilyo at naitapon ito palayo. Sakto namang dumating ang mga security guard na naunang tinawagan ni Liza habang nagkakagulo. Tapos na ang lahat. Habang kinukuha ng mga pulis si Patricia at ang dumating na si Attorney David, na itinuro din ng talaarawan, si Adrian ay nakaupo lang sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang ina. Si Liza naman ay tahimik na lumapit at nag-abot ng isang baso ng tubig. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong katahimikan. Si Doña Remedios
Sa ilalim ng tamang gamot at pag-aalaga, ay unti-unti na ring bumabalik sa dati. Ang kanyang mga alaala ay nagiging mas malinaw. Isang hapon, nakaupo si Liza at Doña Remedios sa hardin. Pinapanood ang paglubog ng araw tulad ng dati nilang ginagawa. Dumating si Adrian at tumayo sa kanilang likuran. Ilang minuto siyang nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang dalawang babae. Ang isa ay ang inang muntik na niyang mapahamak. Ang isa ay ang babaeng sinaktan niya ng lubusan, ngunit siyang nagligtas sa kanilang lahat. Huminga siya ng malalim at lumapit. Hindi siya tumingin kay Doña Remedios. Tumingin siya ng diretso kay Liza. Liza? Ang boses niya ay basag. Ang lahat ng salitang inihanda niya ay nawala. Ang salamat ay parang kulang. Ang sorry ay parang walang kwenta. Dahan-dahan, lumuhod si Adrian sa harap ni Liza sa damuhan. Ikinagulat ito ng dalawang babae. Ang isang Adrian del Rosario, ang amo, ang CEO, ay nakaluhod sa harap ng kanyang kasambahay. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Nakayuko siya, ang mga balikat ay nanginginig. "Patawarin mo ako, Liza," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. "Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko." Itinaas niya ang kanyang paningin at ngayon, ang mga mata niya ay puno ng luha, mga luha ng tunay na pagsisisi. Mula ngayon, sabi niya, sinisikap na buuin ang mga salita. Hindi ka na lang katulong, parte ka na ng pamilyang ito. Inabot ni Doña Remedios ang kamay ni Liza at inabot din ang kamay ni Adrian. Pinagdikit niya ang mga ito. "Isang pamilya," nakangiting sabi ng matanda. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng mga rosas sa hardin, isang bagong simula ang nabuo. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, winasak ng puot, ngunit muling binuo ng katapatan at pinagaling ng pagpapatawad. Tumingin si Liza sa papalubog na araw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakangiti siya. Isang ngiti na malaya, payapa at puno ng pag-asa.